Hello mga kaprito! Oh, now malapit na po ang October 30. Ilang days na lang po mga kaprito. Gusto ko lang naman po magbigay opinion sa mga tatakbo. Opinion lang po bato-bato po sa langit. Ang tamaan po. Ako po, ilag ka po. Kung ikaw yan, umilag ka. Para hindi ka po tamaan. Pero hindi, magbibigay lang po ako ng opinion bilang botante at bilang isang citizen na maghahalal po kung sino po talaga ang karapat-dapat na magiging leader o maging mga leader sa ating mga barangay. Kay barangay captain, kay barangay kagawad, at kay chairman. Diba? Sa mga po nagbabalak or nagplano po tumakbo as barangay officials, sana po inisip niyo po ng kung ilang libo bago po kayo nag-file. Kasi po, ang pagtakbo po bilang barangay official sa ating mga barangay, napakahirap, napakabigat po na responsibilidad sa ating barangay. Isipin niyo hindi lang po 1 o 5 tao ang bibigyan niyo po ng serbisyong totoo. Diba? Tama ako. Kaya kung ako sa inyo po, kung ang sa isip niyo po ay tunay na serbisyo, hindi niyo inaaptaran yung sahod. Kung gas po, sigurado ang Diyos kalulugod. Ang ibig kong sabihin, ang Diyos ilalagay ka sa pwesto pag ganyan ang plano mo. Pero kung ang plano mo ay yung sasahurin mo lang kada katapusan ng buwan, uupo ka lang maghapon sa barangay hall, ay naku po, baka hindi po iano ng Panginoong Diyos po yan. Diba? Sana naman po sa mga mananalo na barangay captain, barangay kagawad, sana po nasa isip natin po yung serves equally. Unahin po natin ang barangay. Napakasakit man para sa mga pamilya ng mga tumatakbong mga barangay official ngayon, especially po sa pagkakapitan, napakasakit man, pero second priority lang po talaga ang pamilya. Mas uunahin po ang barangay. Diba Tama ako. Diba? Although, kung kaya rin natin pagsabayin, pwede naman po. Diba? Pero sana naman po, mas unahin po natin ang kapakanan ng ating barangay. Para mas maganda ang serbisyo, diba? At saka sa mga barangay official na lumaban, pag nanalo po kayo, binigyan kayo ng Diyos ng tsansa na mananalo, gawin niyo pong tama ang iyong serbisyo. Nang sa ganun, sa susunod na ulit na eleksyon at plano niyo pa ulit tumakbo, pag ginawa niyo pong tama, ang binigay sa inyo ng Panginoong Diyos, tiyak po ulit ang iyong panalo. Kaya dapat talaga, pag kayo po ay tumakbo, kailangan po talaga serbisyong totoo. Serves equally po. Diba? Huwag po sana tayong uupo lang po sa ating barangay hall, maghintay maghapon ng taga-mandar. Huwag po natin iasa sa mga nasa baba natin. Dapat po, being a leader is sabi ko nga, lagi ko sinasabi, leader is a good provider. Hindi po destroyer. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. At saka po, ito po, pag nanalo po kayo na mga barangay official, kay kagawad, kay barangay captain, sana man po, tanggalin na natin po yung sistema sa ating barangay na laging sinasabi na malapit sa kalan, malapit sa kaldero. Hindi po, wag naman po sanang ganon. Pag may po magandang balita sa ating munisipal, sa iba't ibang munisipal, sama naman po, wag naman po yung malapit lang sa inyo ang bigyan nyo. Tignan nyo po yung mga karapat-dapat talaga. Kasi yan po talaga ang number 1 na problema sa ating barangay. Ang sabi si ganito ang binigyan kasi malapit siya sa kalan. Hindi nyo po maalis yun. Naisipin ng mga tao. Diba? Sabi nga,
Kahit gumawa ka ng mabuti, may masasabi at masasabi pa rin ng tao. Kahit gumawa ka ng masama, meron at meron pa rin pong masasabi ng mga tao. Kaya ang hirap po talaga naman ang isang barangay official po. 'Di ba? Tama ako. Kaya sana, 'wag naman po nating gawing hindi maganda ang pagserbisyo natin. Gawin natin tama. Gawin natin ang alam nating tama nang sa ganun ay sa pag-ulit-ulit na pagtakbo natin, tiyak po ulit ang ating panalo. Ano ha? Yan lamang po at sana po yung mga sinasabi ko lang po sa inyo, congrats po, good luck sa mga mananalo. Sana po serbisyong totoo lamang po ha, walang kaibigan, kamag-anak. Kung talagang bawal sa barangay, bawal. Dapat po natin ipatupad yun, di ba? Yung mga ordinansa natin sa barangay na kayo mismo ang gumawa, dapat natin ipatupad yon, di ba? Pag bawal ang sugal, bawal ang sugal. O, di ba? Pag bawal ang ganitong pag-inom ng ganitong oras ng alak, bawal. Bawal po ang magkalat ng mga bawal. Sundin po natin kung ano po yung ating mga ginawang ordinansa po sa ating mga barangay, o, di ba? Para happy-happy ang ating barangay. Ganun lamang po. Diyos ko po. Congrats po at good luck sa mga mananalo at sa mga hindi po mabibigyan ng tsansa. Kasi ganyan talaga. Pag pumasok ka sa politika, hindi lahat mananalo. Isang kapitan at walo or pito na kagawad at isang iski lang po ang mananalo. May mga better luck next time. Nakaprito yung mga mawawalan po ng swerte. O, di ba? Marahil hindi po kaloob ng Panginoon Diyos kung kaya hindi po kayo nanalo. Yun lamang po ang isipin natin, di ba? Good luck po sa mga mananalo. Sana po pag nanalo po kayo, inalal kayo ng barangay, mga tao na nagtiwala sa inyo. Kaya dapat sana po, yung trabaho niyo po, gawin niyo pong maganda at maayos. Ano, para nang sa ganun, pag sa susunod na eleksyon, at gusto niyo ulit tumakbo, mananalo na naman po kayo. O, diba? Pero pag hindi po niyo ginawa ang tama, ang binigay ng tao sa inyo, ng mga bumoto sa inyo at nagtiwala, naku po, tiyak ko po, sa susunod na eleksyon, hindi na po kayo mananalo. Di ba? Ito po ay opinion lang po ang inyong kaprito. Huwag niyo pong seryosohin, pero kung siniseryoso niyo at binibigyan niyo naman po ng importansya ang aking mga sinasabi, maraming salamat. Anahaw, yan lamang po. Magandang gabi. Good luck po sa mga mananalo.